Si Sarah. Eto pag-usapan natin mga boss, sige. Since nandito na naman tayo, no? Ano sa tingin nyo? Si Kibuloy, manlalaban kaya yon? Ako kasi mga bossing, ang nakikita ko diyan, kumbaga siguro iniisip ni Kibuloy, 50 si 60 75, wag nang Tagalogin, mahirap. Wag nang i-Spanish. 75 taon na. O yeah, si Kibuloy, mga kababayan. Siguro iniisip din niya, no? Di bali nang mategi ako kung sakaling manlaban kami. Total naman ang buhay ng tao, kumbaga, buenas ka na, makatungtong ka ng 90, ako nalalapit na din. O kaya sabi ko, kung pagtutugma-tugmain mo, pagsusunod-sunodin mo, pagsasama-samahin mo yung mga balita dito kay Kibuloy, mga kababayan, sabi ko sa sarili ko, manlalaban to. Manlalaban, as in manlalaban itong si Kibuloy. Hindi, kasi siya na po mismo nagsabi eh. Naalala niyo po ba yung yung meron silang nilabas na audio ni Kibuloy, no? Sabi, hindi niyo ako mahuhuli ng buhay. 'Di ba? Hindi niyo ako maaano ng buhay. Tapos with matching 19 beng-beng si Kibuloy, mga bossing. Biruin mo, no? Pastor. Ang pangaral ay salita ng Diyos. Tapos ako nagtataka talaga, bakit ganun? 19 barel? Aanhin niya yun kung kapayapaan ang kanyang itinuturo at salita ng salita ng Diyos ang kanyang itinuturo. Sino, Boss Mark, yung background mo? Late viewer here. Si ewan ko, si picture ni Maharlika yata yan, mga kababayan. So ngayon, sabi ko, Pastor, kapayapaan ang tinuturo, pagmamahal sa Diyos, salita ng Diyos, tapos 19 ang beng-beng. Ano yun? Sabi ko. Siguro naman mga kababayan, tingnan nyo si Brother Mike Velarde ng El Shaddai. No? Walang mga napabalitang ganyan. Walang napabalitang may halos 19 barel. Kibuloy, magtataka ka, 19. Ibig sabihin, madami kang kaaway. Para ganun kadami yung in fairness naman po, mga kababayan, no? Yung mga 19 baril na po yun, merong mga lisensya po. Kaya lang, ang balita po ng PNP, ang balita po ng Department of Justice, mga bossing, mukhang kakanselahin, no? Yung mga papeles, yung mga permit to carry, yung mga kung ano-anong papeles ng mga baril na yun, mga kababayan. Ang tanong, paano kaya isusurrender? Paano kaya isusurrender yun, mga boss? Susurrender ng mga tauhan? Siguro kapag hindi sinurrender yun, ako talaga sabi ko, baka gamitin nila yun. First time kong nakarinig, mga bossing, na talagang isang pastor sandamakbak yung baril, yung beng-beng. First time kong nakarinig ng ganun, no? So sabi ko sa isip-isip ko, malamang to madaming nababangga to, malamang to madaming binangga ito, o madaming naging atraso ito, no? Kaya ganun na lang talaga yung niya, yung pagprotekta niya sa sarili. 19 na baril hindi mo mahawakan yun eh. Di ba? Siguro isa din po itong naiisip ko, mga kababayan, na talagang kung 19, it's either collection niya yan o talagang may private army, mga bossing. Di ba? O talagang may private army. Sa dami niyan, mga bossing. Kung collector siya, grabe naman pastor. Kumbaga, ang tinuturo nga, iwasan ang violence na ganyan. Tapos isa ka doon sa talagang takot siyang mategi, sabi ni ni Jean Mirapuentes, akala ko ba anak ng Diyos? Dapat wala kang kinatatakutan. Ibig niyo pong sabihin, Ma'am Jean, si pastor lang yung anak ng Diyos na takot, may kinatatakutan. Parehas sila ni Digong.
Karamihan sila ng mga paramihan sila ng barel. Bulaang propeta nga daw sabi ni, Banat Bay. Ay oo nga 'no, binabanatan ni Banat Bay dati ito, eh. Tapos biglang na-realize na ni Banat Bay, "Ay, kampihan natin 'yun, kampi tayo dun." 'No? Sabi ni Sweet Angel, "Wag po kayong ganyan, hawak niya po yung ay hindi ko pa pinapahawak 'yun sa akin." 'No? Bahala silang magpahawak ng kaluluwa nila diyan. Ako hindi ako naniniwala diyan, mga kababayan. Yung mga 'pag kailangan dumaan sa kanya para ang kaluluwa, panik sa langit. Diyos ko po Lord, aanga-anga na lang yung naniniwala diyan, mga kababayan. Sabi ni Jusme Kiyami, hello po, watch you live from Tokyo, Japan. Totoo 'di ba mga bossing? Aanga-anga na lang po. Biruin mo sabihin sa inyo, meron akong doorknob na ang doorknob ko dun diamante. Biruin mo yun, mga boss. Ano yun, nategi na siya tapos umakyat siya tapos bumaba. Tapos ikinuwento na yung doorknob niya. Sabi nga ano ang sabi 'di ba, mga kababayan, wala kang maiaakyat dun, wala kang madadala. 'Pag ikaw ay nategi, lahat yang, inipon mo, yung mga kingdom mo, maiiwan dito yan. Yang mga pera mo maiiwan dito yan. Tapos si Kibuloy meron doorknob na diamante sa taas. Ano yung ibinaon niya? Papanek? Sabi ni Jay Villaluz, "Mark, baka matulad ka kay Vice Ganda. Masarado ang channel mo." Nako. Ito ang totoong masasabi ko, na kay Vice Ganda ang huling halakhak. 'Di ba? Oh, nung una, sige, sabihin na natin, patulan na natin, paniwalaan na natin na nasarado yung ABS-CBN dahil kay Kibuloy. Mag-anga-angahan na din tayo, kagaya ng mga alipores niya, 'no? Ngayon po, sino ang mas okay ang buhay? Malamang si Vice Ganda po, nakakalaya, nagagawa yung gusto. Si Kibuloy, araw-araw po stress ang utak niyan, mga bossing. Masakit sa ulo 'yan, 'no? Kahit na sabihin mo napakaraming nagpoprotekta sa iyo para ikaw ay, hindi mahagilap o hindi mahuli. Pero talagang iniisip niya po 'yan, mga boss, 'no? Lalo pa po eto kapagka dumating sa punto na talagang, isa sa iniisip niyan, mga boss, alam niyo kung ano? Kapag siya ay naaresto na po, nakuha, diyaan na po talaga papasok yung sasabihin ng Estados Unidos o ng FBI. Wait lang, pag-usapan natin ito, 'no? Kasi kailangan din namin 'yan. Dun siya takot na takot, mga boss. Siguro sa Pilipinas hindi siya natatakot, gawa nga po nung may naririnig siyang mga kubol-kubol, 'di ba? May mga kubol-kubol tayong naririnig sa loob daw po ng bilibid o merong mga kumbaga, VIP sa Oblo nun, sa Oblo. Baka kaya masaya siya, meron pa tayong naririnig na mga balita, mga bossing, na ano po, ang sabi, 'di ba nakakapagpapasok ng mga babae doon sa loob. Sweet Angel, salamat, nag-abala ka pa. Salamat, appreciate. Mahilig daw si Kibuloy sa ayon po, ayon po, diyan sa kaso niya, 'di ba? Mahilig daw po. Siguro basta merong bathrobe na yung pinapasuot, sabi nung sino ba yun? Yung nandun sa Senado, papasuot ng favorite niyang bathrobe, tsaka yung sabi ni Takero, basta may mapapaliguan ng amoy palmolive yung buhok, okay na yun. Siguro kaya gusto ni Kibuloy sa Pilipinas manatili, mga kababayan. Kasi baka may ganun niyang nangyayari sa loob, 'no? Siguro, sabi ni Angelit, siguro yung mga tagasunod niyang pastor hindi nagbabasa ng Biblia o mga aklat, ayan, na banal na kasulatan, kaya nauuto at nagpapakamangmang. Sabi nga ni Chris Ulo, napanood ko kanina si Chris Ulo, sabi niya, "Pakinggan niyo po yung mga sinasabi ni Kibuloy, parang siya na yung Diyos. Parang hindi na nababanggit si Jesucristo." Ikaw na naman, Sweet Angel, naku, salamat. Pa-shoutout po kay Nina Chupapi.
Nasaan ba yan si Nina Chupapi? Kaninang nag-live ako ng umaga, nandiyan yan. Ngayon hindi ko makita. Tinatago yan ng mga Duterte. Pinoprotektahan nila si Kibuloy. Ayan. Boss Mark Ramos, kung si Digong may dakilang alalay, si Bongo, si Kibuloy din, si Digong alalay ni Kibuloy o vice versa, mag-best friend nga daw po mga kababayan eh. Nabanggit pa ni General Pulboron, 'di ba? Si General Pulboron po kilala nyo? Ayan si Chris Rose, kilala nyo din po yan. Lagi yan una dito. Kapag salpak pa lang po nung live, nandyan na agad yan. Unang-una, sabi ko, unang magko-comment dito si Chris Rose. Hindi kami nagkakamali mga bossing, no? Salamat naman talaga sa suporta ni Ma'am Chris at laging nandito. Sabi nga, 'di ba? Sabi nung si General Pulboron, mga kababayan, hindi nalalabas yan ng Davao kasi best friend ni Digong yan. Hindi niya man sinabi mga bossing, no? Na kumbaga poprotektahan o itatago ni Digong. Hindi man niya sinabi yon. Kaya lang, the way na sinabi niyang best friend niya yan. Tapos yung sa PNP, ganito, ganyan. O yung mga kapulisan dyan, parang gusto niyang palabasin. Takot kay Kibuloy. Siyempre, sino nga ba naman po, mga kababayan, yung hindi matatakot? Meron 19 beng-beng. Hoy! Laklak ka ng laklak. Kung si Digong, ang tinutumbok ninyo, hindi din pwedeng hulihin. Bakit ba mga suporta ni Lisa, palpak din kayo? Ano yung sinasabi nito? Nadia, ano yung sinasabi mo? Hindi ko maintindihan sa iyo kung ano yung nasa ibang ba kayo? Dimension? Ibang mundo ba kayo? At yung mga komento nyo yun, ang lalayo. Ang pinag-uusapan si Kibuloy. Ang aarestuhin. Kita mo, ito kasing si ano daw? Hindi din makulong. Ninyi. Ano yun? Nadya, ano ba nangyari sa iyo? Sino ba yung sinasabi mo makulong? Ang pinag-uusapan si Kibuloy. Bakit ang gusto mong makulong si Digong? Hindi. Ang naratibo nyo nga pala, naalala ko, nangatin na naman ulo. Ang naratibo nyo nga pala, di ba? Biruin mo, paulit-ulit na ang ating presidente. Kung hindi naman po mga aang-aanga talaga tong mga kasama ni Nadia. Kasama na din po si Nadia. Biruin nyo po mga bossing. Paulit-ulit na po ang ating presidente. No? Walang jurisdiction, walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ngayon, kaninang umaga, gabi dyan sa inyo, nagpalabas pa ng